So, ay may nag-comment. Isa din to si Rosmar. Kung sino pa yung ma-asenso na, siya pa yung binibigyan. Dami naman may kailangan ng tulong niya. Manggagamit din kasi si Rosmar. So, una sa lahat, nung pumunta ako kay Diwata, wala po akong binigay na anything na parang i-stop ko dun or ilalagay ko dun sa area na may nakalagay na Rosmar brand. So, hindi for the views or for promotion yung ginawa ko kay Diwata. Kundi natuwa talaga ako sa kanya. Kasi guys, mabait naman na talaga na tao si Diwata. Sa totoo lang, mabait talaga siya. Hindi pa siya gaano sikat noon. Nagsisimula pala mag-trending yung paresan niya. Nag-comment ako sa kanya noon kasi nga binabash siya. Sabi ko sa kanya kahit anong pang babash, huwag ka magpa-apekto, dead man lang sa mga bashers. Tapos kinontent pa niya yung comment ko na yon kasi naka-follow siya sa akin, so finalo ba ko siya noon sa TikTok. Tapos hindi pa siya makapaniwala na ako yung nag-comment. And tuwa siya, sabi niya sa mga staff niya, si Rosmar nag-comment, si Rosmar, ganun. So, naramdaman ko talaga na parang idol niya talaga daw ako, na love niya ako, which is talaga ngayon naman is na-idol ko talaga siya. Kasi, alam mo, nakaka-relate ako sa kanya na from scratch, from walang-wala to biglang boom na parang, di ba, parang ganun na ganun yung pinagdaanan ko noon na from sobrang hirap. Tapos ngayon, imagine niyo yung mga napundar natin, mga ganun. And sa sinasabi mo na bakit si Diwata, unang-una po, yung mga, meron ako mga brands or mga mga endorsement ko na tinulungan ko. So sila yung mga brands na inano ko kay Diwata. Para ma-promote yung mga brands nila and at the same time magkapera si Diwata. 'Di ba win-win situation? Pero hindi po sa akin yung kumbaga hindi sa akin yung catch nun or hindi ako yung para nagpa-promote sa kanya. So nagsasabi rin na kinuha ko endorser si Diwata, hindi po yan totoo. Kasi hindi naman po sa akin yung shift. Yung Shift International, hindi po yun sa akin. So, hindi ko po siya kinuha ng endorser ng Rosmar brand. As in, namigay lang ako dun sa mga pumunta dun na nagsuporta sa akin nung unang araw. Ay, busog. And yun lang, yun. And sa kung sasabihin mo na ang dami nangangailangan ng tulong, ba't si Diwata pa? Unang-una, pera ko yun. Pera ko yun. So, bakit nyo ko didiktahan kung kanino ko gustong tumulong, 'di ba? And hindi lang po si Diwata ang nabigyan ko ng pera. Meron po akong hindi ko kakilala, nabigyan ko ng kalahating milyon. So, yung anak niya nun is para nasa hospital hanggang sa namatay ako nagpalibing, nagbayad ng lahat ng hospital bill. Hindi ko kilala yun, hindi ko rin kamag-anak yun. And pangalawa, ang dami ko nabibigyan ng tulong. Yung si Angelo, yung homeless or yung kumbaga taong grasa doon time na nagpunta ako kay Diwata. Ngayon staff ko na siya. Minimum ang sahod, may benefits, libre pagkain, libre tirahan. Hanggang gusto niya sa akin magtrabaho, why not? 'Di ba? And binigyan ko ng cellphone, binigyan ko ng giant poodle, magkano 300,000. 'Di ba? Tapos binigyan ko yun ng 10,000 sa ni Diwata. Dapat 5K lang yun. Kaso nga lang nung nakita ko na sabi ko na iyak na iyak siya kasi nga homeless di ba? Tapos yun, ginawa kong 10K, tapos after that, nalaman ko na nag-hotel pala siya. Humiga pala siya ng 24 hours. Sabi niya sa bodyguard ko na humiga siya ng 24 hours. Kasi nga, alam mo yun, parang homeless, nasa sahig. In-experience niya yung may aircon, ang sarap ng buhay, parang ganun, di ba? Ngayon, staff ko na siya, and forever yun. Unlike yung kay Diwata na nung time lang na yun, di ba? Nagbigay lang ako, natuwa ako, masama ba yun? And una sa lahat, hindi lang po si Diwata, panahon ng pandemya, to the point na umabot na 20K na lang ang pera ko, kakatulong sa mga tao. Ilan yun? 500 packs, kada loot bags kukumpletuhin ko noon. Ako mismo yung nagbabalot. Panahon ng pandemya, pumunta tayo sa mga iskinita para mag-abot ng tulong, bigas, gamot, mga vitamins at kung ano-ano pa, gatas, diaper, di ba? So, ayun. Saka alam nyo guys, kahit sabi mo umaasenso si Diwata, wala po yung ipon. Walang ipon yun. Tinanong ko siya, nagtanong kami heart to heart talk. May konti siyang ipon pero hindi milyon. Kumbaga ang lakas ng paresan, di ba? Pero ba't ganun? Mayroon din po akong paresan. Di ba sinasabi nyo nga noon, gaya-gaya lang ako, ganyan-ganyan. Ako na-inspire ako kay Diwata kaya nag-put up din ako ng paresan. Pero alam niyo, walang kita talaga, lugi pa. As in, parang for the love na lang talaga. Ang tauhan ko sa Kalawan, Laguna, 60. Ang tauhan ko sa Tagaytay, 60. Imagine nyo, 120 families yung kumbaga binubuhay ko ngayon, 'di ba? Kaya bawal mapagod, bawal sumuko. Ayun, 'di ba, ang dami ko nabibigyan ng trabaho, iba pa yung mga staff natin sa mga warehouse, iba pa yung staff natin dito sa bahay. Ang dami ko nabibigyan ng trabaho, siguro parang nasa 200 na ata ang tauhan ko. And sa magsasabi na ginagamit ko naman si Diwata parang sumikat. Diyos ko, hindi pa ba ako 20 million followers na ako dito sa TikTok at naririndi lang ako sa kakapapicture ng mga tao. Pero syempre, iniintindi ko sila dahil nga nanggaling din ako dun sa ganun, yung situation na parang gusto kong magpa-picture sa mga artista, sa mga idol ko. Kaya iniintindi ko sila kahit ang sama ng pakiramdam ko, ginagawa ko. Ewan ko, siguro feel nyo ganun na ang sarap ng feeling na ang dami nagpapapicture. Katulad kahapon, kumakain ako dun sa resto sa Tagaytay.
may lasing, bigla na lang ako niyakap, nasa bunot-sabunutan na ako. Idol na idol daw niya ako. So di ako makareklamo kahit ang sakit nun. Kasi nga parang halos itong bana nila sa akin yung parang layer ko doon dahil sa sobrang sugod nga nila para magpa-picture sa akin. And sabi ko, wait lang po ate, kakain lang po ako. Pagkatapos ko kumain, nagpa-picture ako sa kanila isa-isa. Hindi madaling bagay yun guys, sa totoo lang. And si Diwata nga sinasabi ko sa inyo, dahil nga may paresan din ako, 2 branch pa, napakalaki ba, diba? Wala akong kinikita, as in parang for the love lang talaga. Kaya, diba, sinasabi nyo na umaasenso si Diwata kasi ang dami nyo nakikita na mga kumakain. Pero guys, yung pera dun sa paresan, parang wala naman. Parang, alam mo yun, for the love lang talaga. And si Diwata kasi guys is, alam nyo, ang dami nagpapabagsak sa kanya kasi yung kapatid daw niya, di niya tinutulungan. Ganyan. Tapos malaman mo kung wala palang kapatid naman daw na lalaki si Diwata, di daw niya kapatid yun. Alam mo, lahat na lang talaga gustong isira sa kanya. Ang daming gusto siyang pabagsakin. Pero syempre, no wonder, alam niyo na pag ang tao umaangat, gagawa ang tao ng way para pabagsakin. Yun ang real talk. Pero kapag ang tao nasa baba, bakit walang basher? Bakit walang nambabash, diba? Tapos may nagsasabi na, kinontent ko lang daw si Diwata kasi daw viral, yung binigay ko daw na 1M scripted lang dahil nasa bag daw, ba't hindi daw diniretso sa bangko? Like, pakialam ko na ba kung saan ilagay ni Diwata? Yung kahit ilagay pa niya yung sa kahon ng sapatos, wala na akong pakialam doon. And tanungin niyo siya, check niyo kung may bangko na, eto bago pa lang si Diwata, alam niyo naman guys na from ganito, ayun ko kung ano dati niya trabaho, basurero ata or what, nag-uuling, ganun. So, hindi natin sure kung meron ba siyang bank account, 'di ba? Baka ngayon, nag-open na siya. Pero feeling ko noon, wala. Kasi nga dala-dala niya talaga sa bag. Nagulat ako. Dala-dala niya, ingat na ingat siya sa bag. Sabi ko sa kanya, ingatan mo yan, dalhin mo yan. Huwag mo basta-basta iiwan dahil di mo masasabi. Baka biglang may kumuha kasi alam na may binigay sa yung ganyan. Alam mo, ang daming say ng tao. Tapos sinasabi pa na, sabi pa ni Pistika. Yung mga sasakyan daw namin is, content lang daw, hindi daw totoo, hindi daw amin. Punta ka dito sa bahay, tingnan mo yung mga ORCR kung hindi nakapangalan sa aming mag-asawa. Punta ka doon sa mga garahe namin kung wala doon yung mga sasakyan. Like, 3 years na, content ko pa rin, yaman-yamanan. Diba? Nakakaloka. Tapos pag flinex mo, pinakita mo yung ORCR, pinakita mo na lahat ng titulo sa music video mo naman nalamin. Ending, sasabihan ka naman na mayabang. Hindi mo na maintindihan kung saan ka lulugar. Pag hindi mo naman pinakita, content lang. Vlogger yan, content yaman-yamanan, ganun. Renta-renta lang. Tapos yung mga tauhan ko, scripted. Kakolab ko lang, ganun. Wala silang sahod. Ang dami-dami kong pinapasahod nung last na payroll, Tagaytay branch lang kalahating milyon yung pasahod ko, May 1 to 15. Ganun, grabe. Imagine mo, Laguna branch pa. Wala talagang kinikita as in for the love talaga. And sa mga nagsasabi na, bakit hindi daw tinulungan si Diwata nung walang-wala pa siya, ba't kung kailan sikat na? Malay ko ba, di ko nga siya kilala, diba? Hindi ko nga alam na nag-exist siya sa mundo noon. And dami-dami ko natulungan. Bakit si Kuya Angel, wala namang follower. Ako pa ngayon nagawa ng account niya, ng page niya, pinapa-follow ko pa, diba? Bakit ko tinulungan? Just nobody naman siya. Bakit hinire ko siya, diba? Kasi nga, syempre, marami akong tinutulungan na hindi nyo alam. Marami akong tinutulungan, guys, na hindi nyo knows. Hindi ko naman para ma-post lahat dahil sobrang dami ko talagang tinutulungan araw-araw. Minsan sa kalsada, bigla na ako nag-aabot, 1K. Diba? Syempre, nagsisimula yun sa bahay. Natulungan natin ang ating pamilya. Ngayon naman, mga staff natin, natutulungan natin. Diba, sabi nga ni Ate Agi, yung bahay niya, napaayos niya, magandang tirahan para sa mga anak niya. Syempre, priority ko yung mga staff ko before ako tumutulong din sa ibang tao. Kasi paano ka magiging mabuting tao kung sa staff mo sablay ka, diba? Kaya kahit anong gawin niyo yung mga staff ko, ilalaban ako niya ng mga patayan. So, sobrang alam kong love na love nila ako. Kaya kapag may basher ako, grabe nila kung replyan, ipagtanggol ako. Kasi sila yung kasama ko sa bahay. Sila yung nakakakilala ng totoong Rosmar. At hindi kayo na hindi nyo man lang ako nakita personal, hindi nyo man lang ako nakasama kahit isang araw, di ba? Nakikita nyo lang yung content ko. Siyempre, iba yung content sa personal. Ako sa social media, parang feeling nyo, parang ang lakas ng boses ko. Parang unbills ko magsalita. Ayan, nakaching-aching na ako. Pero sa personal, guys, nagugulat sila kasi ang hinin ko raw pala, ang tahimik ko raw pala, napakalayo in real life. Kasi nga, syempre, tinan nyo Baron Geisler, kala mo, nang bubugbog. Kala mo, ang sama ng ugali. Pero in personal, narinig ko, ay, pwede po mahiram yung upuan. Ganun siya magsalita, guys. Kasi iba siya, iba ang social media, iba ang real life. Minsan yung mga bait-baitan sa social media, sila pa pala yung ganun sa personal, di ba? So, ulitin ko, di lang si Diwata yung tinutulungan ko. Kung follower ko kayo since high school pa lang ako, namumulot na ako ng mga kuting. Since elementary pa nga, kuting sa basurahan. Ayan, mga aso. High school ako, tumutulong na ako. May charity na rin ako noon. Hindi ko nga alam kung paano ako nakakatulong noon. Wala naman akong pera. Gumagawa lang ako ng way. College, ang dami ko lalo natulungan. Lalo na noong panahon ng pandemya. Kaya kung legit follower kita, malalaman mo kung gaano ako katulong sa mga tao. At naniniwala ako na hindi mo kailangan ng posisyon sa politika para makatulong sa mga tao. Ito, just nobody lang.
Sabihan nga ako, tumakbo daw ako ng ganto, ganyan, senator. Ako, hindi kailangan ng ganun. Pag sa pagtulong, talagang kaya for the love talaga.